Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. At dito sa Kuwait ngayon ay Happy Independence Day nila. At mayroon akong suot na bracelet dito na kulay ng kanilang watawat no, or flag. At saka sa Pilipinas din ngayon anniversary ng mga makakaliwang grupong komunistang teroristang CPP, NPA. So hindi yan ang topic natin. Dito kay Claire Castro na isang lawyer na trial lawyer yata 'to siya tapos anti-Duterte at pro Marcos sa kanyang mga vlogs sa YouTube ay dati gamit na gamit niya si Tulfo, yung mga Tulfo hanggang ngayon, nung bago pa siya nagiging ah, assistant secretary ba 'to or undersecretary. Nakuha nagbunga din, parang si Gadon, nagbunga din ang kanyang pagiging pro Marcos, so kinuha. Tawag dito, ba kauna-unahang araw pa lang ng kanyang pag-upo, pamanumpa niya, tinira niya kaagad si dating Pangulong Duterte. So alam na natin ang purpose kung bakit si Claire Castro na 'to or Attorney Claire Castro kinuha ni Bongbong Marcos para magiging assistant or undersecretary ng PCO para ito yung magiging, tawag dito, aso na taga-kahol ng Malacanang para sa mga Duterte. At pantakip din ito at the same time sa budget 2025 na kung saan ay nanghingi ng palugit pa dagdag panahon na 5 araw ang Solicitor General. So diversional tactic ito si Claire Castro. Bakit niya nasabi dito na tinira niya ang Davao at si Mayor Basti Duterte? Kasi nung rally ng Hakbang Maisog sa Cebu nung Sabado, sinabi ni Tatay Digong na bumalik na ang ano naman ang droga sa Davao, inuna pa nga niya yung kanyang lugar sa Davao, tapos sa Cebu. Grabe ang krimen sa Cebu, mga lalabs, mga march, at sa Metro Manila. So, sa tatlong lugar na yan, aba ang Davao lang ang pinick up ni Claire, nitong Attorney Claire Castro, no? At sinabi niya, so Davao, including Davao City, sabi niya ganun. Okay, kung Davao City ang pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Ayun na. Di ba yung anak niya, si Mayor Basti Duterte? Hintay ka lang. May risbak yan, Claire Castro. Si Basti sa'yo. Hintayin mo lang. At ngayon, dahil ikaw ay pasahuran na naming taxpayers, humanda ka. Dahil dapat ang trabaho mo kung bakit ka hinire dyan sa PCO para ipakalat mo sa sambayanang Pilipino sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, lalo na kaming mga OFW, kung ano yung mga nagagawa ni Bongbong Marcos, ipagmalaki mo yan sa kanyang administrasyon. Pero bakit Duterte? Bakit pagtira ka agad kay Duterte? Dito ka ngayon. So sabi niya dito, so ibig sabihin bang sabihin noon ay napaka-inefficient ng anak niya. Wow! Kung makapagsalita ka ng inefficient, wagas. Paano naman yung Malacanang, Claire Castro? 'Di ba? Last year yun Nahuli diyan sa isang gate ng Malacanang na ni-raid na may nagluluto diyan ng pulboron. Ha? Lumayo ka pa sa Davao, inefficient. Paano yung Malacanang? Hindi ba inefficient? Natakatakas pa yung isa diyan. At kung makikita mo itong si Attorney Claire Castro sa kanyang pinanonood ko dati ito naka-subscribe pa nga ako hanggang ngayon sa kanya, hindi ko inalis. Niyaan ko na lang. Dati sa kanyang YouTube channel mukhang fresh si Attorney Claire Castro ngayon. So bakit dito ngayon mukhang bilasa at ito pa ang nakakatawa sa pagmumukha ng abugagang ito na si Attorney Claire Castro. Ang pango mo day, nag-contact lens ka pa ng blue. Dito pa lang sa pagmumukha mo, Claire Castro, kung sinasabi mo,
si dating Pangulong Duterte nagpaplanta ng mga tsismis, ng mga fake news. Ikaw ano, mukha mo pa lang, Attorney Claire Castro, fake na. Bakit? Hindi ka Amerikano, hindi ka white Caucasians na matangos ang ilong, maputi, tapos blue eyes, ikaw pango ka day, pango. Tapos nag-contact lens ka ng blue, diyan pa lang piniki mo na ang pagmumukha mo. Tapos sabihin mo pa ah, si Mayor Basti inefficient o walang, kwenta. Parang ganyan na din, walang kwenta ang kanyang pamumuno sa Davao dahil talamak ang droga. Attorney Claire Castro, abogada ka, abogaga nga siguro. Hindi mo ba alam sa bawat city sino ba ang may hawak ng, kapulisan, sino yung mataas nila? May hawak sa mga ganyan, hindi ba DILG? O sinong DILG dati, 'di ba si Abalos? So kung ibig sabihin na laganap ngayon ang druga sa Davao, sa Cebu, sa Metro Manila o sa buong Pilipinas. Isisisi mo doon sa Davao kay Mayor Basti, gaga, tarantada, putang ina. Hindi, kay Mayor Basti. Dahil bawat siyudad, mayroong nakatalaga dyan na mga PDEA, PNP, NBI na naghahandle ng drug, tanga, no, sa drug enforcement, no? Yung city mayor lang dyan ay tumutulong lang, nakikipag-coordinate sa mga drug enforcers. Hindi siya hindi siya may kumpas diyan, tanga. Diyos ko, Ginoo ko, abogaga kang palengkira, ayun. Ngayon, Attorney Claire Castro, dahil pasahuran ka na, ito yun, ilabas mo, ulitin ko kung ano yung mga magagandang ginawa ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon dahil yun ang papel mo. Pero kung tirahin mo araw-araw si Duterte, magsisisi ka dahil hindi ka tatantanan ng mga DDS. At saka bakit Davao lang ang tinira mo? Bakit wala ang Cebu? Bakit wala ang Metro Manila? Lalo na dyan sa Malacanang na once upon a time, doon sa isang gate ay nahuli na may nagluluto ng ipinagbabawal na gamot. Davao lang talaga. Dahil tinanggap mo, Claire Castro, ang trabaho na inoffer sa iyo ni Liza Marcos para, ito na si Liza, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, isa lang naman ang bitoka niyan para yan sa, sa religion. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ganun sila Si Bongbong, si Liza, at si Martin. Ay, nako. So, tawag dito, tinanggap mo yon na ikaw yung attack dog. Putang ina. So, ibig sabihin nito, hinahire ka ng isang number 1 corrupt na presidente sa buong mundo na magnanakaw na si Bongbong Marcos. At tinanggap mo ang offer. Sasahuran ka ng taxpayer. So, ibig sabihin, isa ka na ring corrupt na public servant. Bullshit ka, no? Ang kapal ng mukha mo, Attorney Claire Castro. Dati tinitira-tira mo ang mga Tulfo kaya tumaas ang views mo, ang iyong subscriber sa iyong YouTube channel. At ang mga Tulfo ay mga BFF ni Marcos. So ibig sabihin ngayon mag-BFF na rin kayo. Puro kayo mga himod puwet. Nakakasuka ka, madam. So may posibilidad na magsisinghot ka na din diyan. Sabihin mo kay Bongbong Marcos, Claire Castro na magpa-drug test transparent. Dahil ang amo mo ay bangag. Yan ang sagutin mo kung bangag ba siya. At saka Attorney Claire Castro, mag-research ka din ha. Abogada ka pa naman na turingan. Bakit si Duterte? Kung yung ibig mong sabihin nung pagpunta ni Bongbong Marcos,
sa Davao del Norte ay may nahuli sa Panabo, Davao City na 44 million noon na shabu, ay Panabo yun, hindi yun Davao City, Panabo, Davao City, ibang siyudad yun. Ay naku, basta talagang mga officials ni Bongbong Marcos 'no, na mga itinalaga sa kaniyang administrasyon ang bobo, mga bangag din ang mga putang ina kagaya ng kanilang pangulo. Claire Castro. Isa ka na ring corrupt ngayon na public servant, kadiri, kaday, mukha mo, fake, pango, 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 tapos nag-contact lens ng blue, nagmukha ka tuloy asong ulol.